Magandang araw sa iyong lahat. Ako po ay nakatayo sa inyong harapan dahil tatalakayin natin ang isa sa mga pinagkakaraniwang napapanahong issue. Ano ba ang fake news at disinformasyon? Pareho ba sila o magkaiba sa isa't isa? Gaano kadalas ito nangyayari sa social media? Bakit ba ito mahalagang pag-usapan ngayon? Sa henerasyong ito, madalas nating ginagamit ang social media para makakuha ng impormasyon. Pero, kailan ba nating makikita na hindi lahat ng nasa social media ay totoo? Ang disinformasyon ay tumutukoy sa mga maling impormasyon na ikinakalat ng mga taong nag-iisip na ito ay totoo. Ang fake news naman ay ang mga website na nagbabahagi ng disinformasyon. Isang paraan ng pagkalat nito ay kung paano tayong mga tao ay kulang sa deliberasyon. Hindi natin binibigyang pansin ang kakulangan ng pag-verify at ebidensya, ngunit agad tayong naniniwala dito. Isa pa ay paulit-ulit ng pagkakalantad. Habang marami tayong naririnig mula sa fake news, mas iniisip natin na ito ay totoo. Isa sa mga halimbawa ng epekto ng fake news at disinformasyon sa ating komunidad ay ang kalituhan ng mga tao sa panahon ng eleksyon. Isa pa ay ang pagkataranta na humahantong sa mga maling desisyon sa panahon ng crisis. Panghuli ay ang mga maling komunikasyon at ang mga salungatan sa isang komunidad at pamilya. Bilang mga aktibong gumagamit ng social media, may pananagutan tayo. Mahalagang laging tandaan ang fact-checking at pagiging mapanuri upang malalaman natin kung alin ang naglalahad ng totoong impormasyon. Huwag maging mapaninlag. Dapat din ay tayo ay magiging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon. Huwag agad ipagkalat. Humanap muna ng ebidensya. Ang disinformasyon ay isang banta sa katotohanan. Lahat ay may layunin at may responsibilidad sa mundo ng social media. Laging tandaan ang pagiging mapanuri at paggamit ng social media sa tama at makabuluhang paraan.